Babala po, sensitibong video ang mapapanood ninyo. Sabunod ka ba? Ayaw na. Sige, paunahan mo na. Viral online ang video na yan ng pambubugbog ng isang menor de edad ng kanyang kapwa na menor de edad sa Malolos, Bulacan. Sa iba pang video, maririnig ang isang mas matandang boses na tila may hinahanap at pagbabanta sa biktima. Kapatid mo na. Pag di nyo sinapasay, bubugbugin ko kayo. Pamubugbog kita dito sa marami na to dahil hindi ako pwede bumugbog sa'yo. Labas mo na. Bago kita dalhin sa pulis, pamubugbog mo na kita dito sa mga bata na to. Tuluyan na ngang kinuyog ang bata habang patuloy ang pagmamakaawa niya. Ayon mismo sa batang kinuyog, 4 na magkakapatid ang nanakit sa kanya. Pinagbintangan daw siyang kinuha niya ang wallet ng nanay ng mga sangkot sa pananakit. Itinanggihan ng biktima nang ireklamo siya sa barangay. Ano nga ba ang sinasabi ng batas sa insidente na ito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, menor de edad ang mga nanakit sa biktima. 6 na taon nga lang ang pinakabatang sangkot sa pangyayaring ito. Ano po ang habol ng biktima, gayong mga bata ang sangkot? Ano ba, nasaan ba kasi ang mga magulang ng mga batang to? Well, nandun nga lang daw yata. In any case, totoo naman na ang mga batang 15 years old pababa, as a general rule, walang criminal liability sa ilalim ng batas. Walang kulong ang mga yan. Buti na lamang at hindi seryoso ang magiging injury ng biktima. Alam nyo ba na kahit na walang kulong ang mga children in conflict with the law na 15 years and under, kung ang kanilang ginawa ay matatawag na isang serious crime, halimbawa ay murder, o mga drug cases na 12 years or more ang penalty, or serious illegal detention na namatay ang biktima, wala ngang kulong pero mandatory na ipalalagay sa bahay pag-asa or sa juvenile detention facility ang menor de edad na to. Kaya nga sinasabi ko na buti na lang na hindi seryoso ang injury ng biktima sa video natin. Kasi yung pinaligiran nila ang biktima na hindi makaalis at hindi maka-escape ay matuturing siguro na serious illegal detention na yon. At kung may nangyari pang mas masama, ito ay baka maturing na serious crime na meron ding seryosong consequence para sa mga batang ito. Buti na lang nga at hindi naman mas serious ang nangyari sa biktima. Kaya talaga magkakaroon lamang ng intervention o counseling ang mga salarin. Pati na rin siguro ang mga magulang kailangan ng counseling sa ganitong sitwasyon, di ba? Pero wag po natin kalimutan, meron pa rin civil liability na tinatawag. So in case na meron kailangan bayaran by way of damages, ito ay magiging pananagutan ng mga magulang. Pagpapagamot, halimbawa, o kung may nasirang mga gamit na dapat bayaran. Sa isa pang video, may maririnig pa nga na isang matandang boses na tila may ipinapaamin sa biktima at may pagbabanta pa. Hinahanap umano nito ang nawawalang wallet. Narinig pa sa video na sinabi nitong kapag hindi umamin, ipabubugbog siya sa mga bata. Ano pong maaaring kaharapin nito? Naku, ang mga matatanda naman, dapat gumabay sa mga bata. Hindi yung nagpapakita ng masamang asal. Parang nagbigay pa nga ng instructions kung anong gagawin, di po ba? Kapag mang matanda, bumugbog sa isang bata, naku, malaking kaso yan. Pero baka alam din niya na walang kaso kung ang bata ang bubugbog sa kapwa-bata. Pero hindi naman ibig sabihin na porket bata ang gumawa na ng pananagutan ang matanda na nag-instigate o na nag-udyok sa bata na magbugbog. Sa ilalim po ng Republic Act 10630 na siyang nag-amenda sa juvenile justice law natin, nakalagay doon na isang tao na gumamit sa mga bata, kasama na dito ang nakakatandang gumamit ng kanyang authority over a child na siyang mag-uudyok o manghihikayat sa bata na gumawa ng krimen. Siya ay guilty of exploitation of children for the commission of crimes at siya ang maaaring makulong para sa krimen na pinagawa sa mga bata at ito ay ipapataw sa maximum period. Buti nga at parang may isa pang bata dyan sa video na may konsensya. Pero ang matatanda na masamang asal, tandaan, huwag niyo na pong tularan. Mga magulang, gawin niyo po ang inyong mga role sa buhay.
Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw ang aga-aga nakakainit ng ulo. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.